mga kaso-kaso, no? Tangina ninyo. Wala kayo alam kung di kaso eh. Tarantado kayo. Magkakagulo yung bansa natin. Mga animal kayo. Gago kayo. Gagamitin niyo yung authority ninyo, gagamitin niyo yung putragis na batas para patahimin yung kagaya ko. Tanginan nyo. Gago kayo. Eh, bangag nga yung presidente nyo eh. Ben, nagnakaw nga sa atin eh. Tapos ganyan eh. Putya, iikot ang gulong, kala ninyo. Pinipwersa ninyo ang tao eh. Pepwersa ninyo yung tao. Pagka ang tao nagrevolusyon, hindi na. Wala na. Yung sinasabi ko, standor. Oh, standor. Na ganyan ka na sa aeroplano. Pagka tumalo ng mga tao, wala na. Hindi na yung babalik sa aeroplano. Pati hulog na yan. Patay kung patay. Pagka umabot tayo sa ganon, patay kung patay ang tao. Kaya nyo ba pigilin yun? Puta ka na, tignan nyo ngayon. Kahit magtangki-tangki pa kayo, walang mangyayari. Kaya nga, mapopwersa yung magkakagulo talaga tayo. Dahil sa kagaguhan ng gobyerno. Yun ang masakit, yun yung irony. Dahil sa kagaguhan ng gobyerno to. Ang bakit kami Vice President na magsasalita ng ganyan? Threatening to the President. Ngayon, subject of impeachment. Kasi gago ang Presidente. Gago kayong lahat dyan sa nagsasalita yung Vice President kasi tarantado kayo. Yun yung realidad. Mga ungas kayo, mga hipokrito. Naku po mga reaction update, PH Kapdado naginit na nga ho ang ulo. Dito mga kabdita, isa lang ho ang kanyang panawagan dahil nga ito nga ho nangyayari sa ating bansa mga kabdit. Billion, trillion, sunod-sunod na wala na ho talagang pag-asa kung makikita naman ho natin. Wag na ho tayo maging plastic mga ka-update. Wala na ho talagang pag-asa itong bansa. Hanggat si Ngagba ito nakaupo, tignan ho ninyo yung pag-init ng ulo nitong si Kapdado dahil mga ka-update, isipin po ninyo, billion, trillion, tapos kasunod impeachment ni BP Sara. Sino hong sinusunod? Ayan, lahat ho ng mga umaalyado o kaalyado nitong si BP Sara ni Pangulong Duterte, yun ho lahat ang tinatarget nila. Bakit itong investigasyon ni Mima Alicia, mga ka-update, idinadawit na naman ho nila sa mga Duterte. Natukoy na daw ho itong dalawang suspect na di umano, mga ka-update, kinokonekta na naman ho sa kanyang pagbablog at dito sa, alam nyo na, sa mga Duterte. Isa pa ho mga ka-update, bakit ito hong investigasyon dito kay Rene Baterbonia, mga ka-update, wala hong nangyari. Bakit ho dito sa investigasyon netong si Mima Alicia, mabilis pa ho sila sa alas 4. Yung kay Rene, dahil nga mga kabdit, pag mahirap ka, wala kang laban. Mahirap po itong si Rene Baterbonia, alam po natin yan mga kabdit. Isa ho siya sa hinahangaan, tinitangala, lalo na sa larangan ng basketball. Sobrang humble ho ng taong ito mga kabdit, pero wala nangyari sa investigasyon niya, wala ho nanagot. Kahit alam na ho ng mga kasamahan niya dyan sa eskwela, meron ho talagang foul play. Bakit dito si Mima Alicia, mga kapdate? Ikunik-konekta na naman ho sa mga Duterte. Bakit ho mga kapdate? Kasi nga ho, kalaban ho nila yung mga Duterte. Hindi ho sila titigil o hindi ho sila, lahat ho talaga gagawin ho nila. Isisiksik ho nila sa Duterte para ho hindi makatakbo sa 2028 presidential election. Ito nga hong panawagan ni Kapdado mga kapdate. Sama-sama, tulong-tulong muna ho tayo. Magkaisa tayo mga kapdate. Wala muna hong kulay-kulay. Kasi ho, yung gobyernong Hudas, mga ka-update, sila ho yung pinaka-problema sa ating bansa. Tignan po ninyo yung krimen. Di ba sinabi ni John Vic, mga ka-update, mas proud pa daw ho siya ngayon na nakakauwi daw ho ng safe. Kayo ho yung tatanungin ko, mga ka-update, safe ho ba talaga sa ating bansa? Tatanungin ko kayo ho ng derechahan. Araw-araw may krimen ho sa Pilipinas ngayon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, pagkumpara mo ngayon, mga ka-update, sobrang layo ho. Dahil nga yung mga kriminal nung panahon ng Pangulong Duterte, takot na takot po sila. Kaya hindi ho sila gumagawa ng karahasan. O tignan ho ninyo yung mga nagiging biktima. Kahit nga yung mga grab driver, mga kapdit. Katulad ho niyan. Diba? Nakakaawa ho tayo. Tayo mga ordinaryong Pilipino. Tayo mga taxpayer. Hanggat sila ho'y nakaluklok, mga kapdit, wala hong mangyayari sa ating bansa. Wala hong mangyayari, mga kapdit. Mantagin po ninyo yan. Yung mga grab ngayon, yung mga nasa motor, may mga nakasulat na ho sa helmet nila, mga kapdate, na okay lang na ganyan, hold upin mo ko, ibibigay ko cellphone ko, wag mo lang kaming, alam niyo na, patatahimikin, gurgurin, ganyan ho. Yung takot na ho ng taong bayan ngayon sa kriminal, nagmamakaawa na lang ho mga kapdate na i-spare ho yung buhay nila. Pero nung panahon ho ba ni Pangulong Duterte, mga kapdate, tanong ko lang ho sa inyo, nangyari ho ba yan? Hindi ho. Takot ho yung mga kriminal sa mga Duterte dahil alam ho nila yung
mangyayari sa kanila oras na gumawa sila ng karumal-dumal. Pero ngayon mga ka-update, kahit na mga menor de edad, lahat to nagtutulong-tulong. Dahil nga sa, ayan, ayaw nilang ibaba yung criminal liability na isinusulong neto si Sen Robin. Ayaw lang ibaba mga ka-update. Tingnan ho ninyo yung nangyari. Sa kagustuhan neto si Kiko, ni Risa, ni Bam, lahat to sila dyan. Yung mga eskwelahan ngayon, mga ka-update, nanganganib na rin. No? Sunod-sunod na ho yung mga nangyari. Nakita naman na ho natin yan. Diba? Hindi na ho tayo kailangan magbulag-bulagan. Itong administrasyon ito, mga ka-update, nakakakilabot na ho. Kaya update, sa comment section na lang ho natin, pag-usapan ho lahat na itong mga tatalakay natin dito kay Kap Dado. Kaya kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Kaya update, sabay-sabay tayo magkomento, mag-react dito nga patungkol sa gobyerno ngagba at dyan ho sa impeachment ni BP Sara. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Yung samampan kayo ng mundo dito sa Luzon, Visayas, Mindanao o mga nasa abroad, napanood nyo siguro yung impeachment. Hintay ko sana bukas para mag-comment, kaso baka hindi ako pwede. So ngayon lang, quiet. So yung kahapon ay objection, Your Honor. Objection, Your Honor, kasi sa akin, ako lang naman ang ano ko, hindi ako sang-ayon dun sa payagan yung sabina ng mga bank records tsaka ano tawag doon, yung mga tax records mula nung earlier years, no? 20 years pa, no? 2 dekada. Dapat yung kung ano yung subject na impeachment wherein the president, vice president is being impeached 2022 hanggang ngayon. Sana yun lang. Pero ang argumento nga to establish yung nagnakaw ng pera, nag-amass ng wealth, ill-gotten wealth, etc. Pinayagan ni Escudero ang ano dyan, eventually, pagka naging presidente si Inday, kung sakaling magiging presidente si Inday Sara, lahat kayo na politiko na habulin at kung kunyaring umikot ng gulong, ma-under arrest lahat ng mga politiko na nagnanakaw, lahat ng mga maleta boys, buksan lahat ng tax records ninyo. Ganun din no? Kung ano yung para sa isa, ginajustify ngayon, na sinisingle out kasi si Inday. Ang ano doon, ang comment doon, ginagaya nila yung impeachment ni Corona, no? Chief Justice Corona, kasi pumasok yon na guilty yung tao. By way of yung mga ano niya, mga SALN niya, tsaka yung mga bangko-bangko niya. So, iniisip nila na kung wala naman tinatago si Inday, pakita nyo. Pero, merong ano doon. Pero, kung sa ano nga natin, sa batas natin, kung ikaw may aligasyon, patunayan mo ebidensya. Kung meron kang ninakaw, patunayan mo ebidensya ng pagnanakaw. Kaya kinakailangan may investigasyon. Kung ikaw ay merong threat doon sa tao, gaya nung sinasa nila si Inday, patunayan na meron talaga siya kinausap. Hindi si Inday ang magpo-provide ng informasyon na kung may kausap talaga siya. Ang dali-dali na sabihin lang niya, hindi naman, ano lang yun, marites lang yun wala sila ebidensya. Kung sakasakaling nasabi nila, nagpayaman si Inday, billion-billion na sa bangko, ipakita dapat yung specific na bank statement of transaction na merong ganon. And then dapat may nagwi-witness na totoo yun. Kaya nga mahirap yung lagay ng prosecution. Ang pangit, bakit ganon na naging desisyon? At meron ng desisyon bago pakinggan yung oral arguments. Yun ang pangit. So, nagtalo-talo kayo, kung ilang minuto kayo nagtatalo, tapos nun, may salita pa yung mga Senate judges, no? And then, ang ano doon, matapos nung madinig yung prosecution at saka yung defense, biglang basa na si presiding officer, Escudero, na
haba-haba nung kaya, inuubo na nga eh. Inuubo na siya kasi sa haba ba, natuyo na yung lalamunan. Kung bakit, meron na palang nakahanda na desisyon. Anyway, prerogative niya, same presiding officer. Kaya nga lang objection, hindi maganda yun eh. Dapat, hindi tinanggap talaga yon yung ano na yon, yung mga records na yon. 2022 hanggang 2026, pwede pa. Stoy, quiet. Quiet. Pangit pa, hindi tama. So, isa yun, ano, yung kahapon. Yung ngayon, I just want to be short kasi napanood nyo naman, ano, tsaka may mga commentaries naman, may mga ibang mga vloggers naman na magkukwento eh. So, hindi magagawan sa oras ninyo. Ang ano dyan eh, yung sa ngayon, bakit pinayagan tanggapin yung testimonya na sinasabi, testimonya si presiding judge. Hindi naman affidavit yun eh. Hindi pa naman affidavit, hindi pirmado eh ni Las Cañas, at saka hindi sworn in, hindi walang notary public. Kaya mali eh. Ayun, sesermonan pa siya ni Pia Cayetano, hindi lang makita yung kanyang notes eh. Sa susunod, bukas yun. So, ang pinaka-salient na ano doon, wala namang kinalaman si NBI Director Matibag doon sa sinasabi ni Inday. Sana kung nandun siya sa online, nadinig niya may personal knowledge siya. Hindi, hearsay lahat na eh. Sinabi ng mga tao nung pumasok na siya sa NBI, may ongoing investigation, ganun. Panay hearsay na. Ang dapat talaga, pinapresent nila sila Maui, yung mga media, yung mga prominent people na nandoon doon sa meeting na sinabihan ni Inday. At saka ang pangit doon, sinisingle out, inaano nila eh, pinopokus nila doon sa burst of anger ni Inday na papatayin si Marcos, si First Lady, tsaka si Tambaloslos. Galit na galit, serious, gano'n, may kinontrata na, pero hindi kinukuha yung buong context ng pagkakasabi. Sinasabi ni Inday yung problema ng taong bayan ng Pilipinas. She was just telling the Filipino people na ako rin nararamdaman nyo. Yun. And kaya mataas ang rating ng tao. Kaya 50 plus yung rating niya. Hindi kagaya ni Bongbong, negative territory. Kahit yan maganda ang zona sa kahit anong gawing bola niya sa zona niya sa Monday, wala yan. Hindi na mahirap recover yung negative 27. Mahirap recover yun. Kasi performance yan yung mahalaga. Truthfulness, honesty, humility. Wala lahat nun. Anong pinalit? Ang binigay sa atin. Siya yung betrayal of public trust. Sa totoo lang. Ang pinapakita si Inday yung betrayal of public trust. Kalokohan nga eh. Kaya nga, hindi tama yung nakikita niya sa impeachment na yan. So, akin, ang sa tingin ko, yung disimpeachment will finally result to an Inday Sara with a higher rating. This will make Inday Sara more popular, no? This will make Inday Sara more popular. Bakit? And Pilipino, dun sa katotohanan ano ba yung katotohanan? Pinatakpan nila yung katotohanan. Una, binabanatan nila si Inday Sara, si BP, binibira. Pero wala namang ebidensya. Walang ebidensya na yung killer na pinipilit nila, and mind you, maglalabas sila dyan ng witness na killer. Kasi syempre, magiging one-on-one. Sasabihin ng killer na witness nila, which is, yun yung style ng Dilawan, ano? Pinklawan Dilawan, style nila. Na nakausap itong tao na ito, magsasalita yan. Kinausap ko ni Inday Sara, ganyan-ganyan. Parang yung sinasabi niya, may naano sila si Las Cañas, etc. So, nag-aano sila. Tapos sinasabi, ongoing investigation na
Nagli-lead pa yung ibang Senate judges na pagka in 3 to 6 months time na magkaroon ng bagong developments dyan sa kinakausap ni Inday Sara na kinontract na tao, maimpormahan ba yung mabibigay? O daw, di ba? So, ang sa akin, ang nakikita ko doon, eventually maglalabas sila ng witness na make-believe. Parang yung magpoproduce sila talaga ng magsasalita na siya yung kinontrata. Siyempre, bayad yun. Oh. And then, siyempre, sasabihin na sa defense, hindi. They ko cross-examine sila. So, establish. So, is either na kung paano nasa defense na yun kung paano gagawin, no? Pero, we have to expect that because the admin has a tendency na mag-produce ng mga peking witness, na? Kita nyo naman sa mga nakaraan, eh. So, yun. Yung nag-notes ako, no? Yung sinasabing pattern of violence ni Director Matibag na reason kaya mas nagpo-focus sila doon kay Inday Sara na totoo, etc. May threat talaga sa presidente, national security, blah, blah, blah. Yung pattern of violence, yung sinuntok niya yung sheriff. Ang tagal na nun. Tapos, hindi pattern yun. Nag-iisa yun, eh. Kung pattern, kung lagi, ganon. 1, 2, 3. Isa lang naman yung sinuntok niya, eh. Hindi pa ako sinusuntok. Hindi pa ako sinusuntok ni Madam President, no? Meron na ba sinuntok dyan? Wala pa, di ba? Yung sa Congress, meron ba siya sinuntok? Wala, di ba? Yung tatay niya, di ba, may dadagukan. So, mali yung yung affidavit, mali, hindi dapat inadmit yon, hindi dapat tinanggap yon. Affidavit is not signed and then Xerox copy lang siya, scrap of paper, tama yung sa akin nga kung lawyer lang ako eh. Objection, Your Honor. This representation requests that the presiding judge be replaced. Objection, Your Honor. Replace the presiding judge. Putik, bobo eh. Oh, so, ganun ba? Objection, Your Honor. Naumay na ako sa keso, Your Honor. Makain ako ng keso, naumay na ako. Oh, so yun yung I don't know the wisdom of Senate President, the presiding judge Escudero, but the thing is, anyone knows, pati kayo, alam nyo, na pagka hindi affidavit yun, not admissible eh. And then, nag-note pa sila, ginawa pang yung underline pa doon, na ginagawang nagkaroon pa ng sub-markings. Ano yun? Paano gagamitin yun? Wala nga eh. Hindi nga affidavit yun eh. Hindi nga yung sworn and subscribed to an notary public. Wala pang ang pirma doon yung tao. Tapos gagawing i-admit. Kaya nga kalukuhan tong impeachment. Sa totoo lang, kahit lumabas dyan na overwhelming na maganda yung testimonya nitong maganda yung defense, lumalabas dyan, na yan, guilty na yan sa dulo. Guilty yan sa dulo. That's why, lahat ng mga magwi-witness dyan, panay mga kukantsaba ng sindikato, ng mga magdanakaw, gusto na talaga gigiltihin nila itong tao. Para pagka yan na guilty, wala na. Tapos na. Nagtatalo lang isip ko kung siya ay sisirain lang yung pangalan para pagdating ng 2028 sira na talaga siya, babawasan yung kanyang mass base o talagang gigiltihin siya. Marami nagsasabi kulang sila sa boto, 16 yung boto. Sa tingin ko hindi, because meron pang time para habulin yan. Nakuha nga nilang takuti si Escudero at saka si Joel Villanueva. Tsaka yung iba diyang senator, baka matakot. No? Kasi kung kukumbinsin mo yung mga senator na pwedeng takutin, basta ginilty mo, wala naman na yan basang sisiw na yan Ganun ang magiging may pera ka na, makakatakbo ka ulit, okay ka, bastante ka.
ipapalitan naman namin yung constitution, yung i-amend namin yung constitution. So, panalo ka, di ba? Eh, ano mangyayari sa'yo pagka ano yan, matatalo rin yan sa 2028, dahil sa dadayain din naman namin yan sa eleksyon. Kaya nga, reboot ang kailangan, hindi ubra yung style natin na ganito. Okay. So, kung sakasakali, walang tinatago si Inday Sara. Kung sakasakali lang. And one of the, biglang makita ninyo, negative yung bank records, no? Biglang nakita ninyo, explained lahat. Wouldn't that make Inday Sara an honest government official? I just want to look at it that way. Kasi kung parang sa amin sa academy, pagka you do not lie, you do not cheat, you do not steal, you do not tolerate. Kung you're doing all the right things and then did I intend to deceive? Answerable by no. Did I intend to deceive anyone? No. Did I intend to take undue advantage? No. Then you're doing the honorable thing. Parehas no Pero hindi pwedeng yes. Wala na. Guilty ka na nun. You're doing something wrong. No? I wish and I hope, I pray that Inday Sara has been guided by principles. She's God-fearing and then pagka nagbulat-latan yan ng mga financial records, ay wala silang makita. Because kung gano'n na mangyayari, talagang walang ebidensya. Susungkitin nila lahat, kukuha nila ng Pero kung wala silang makita, okay, diba? Lilitaw siya na malinis. And tataas lalo ang paniniwala ng tao na siya ang pag-asa ng bansa na to, na maituwid lahat. Ngayon, kunyari nga, somewhere along the line, may nakita kunyari dun sa kanyang salin, dun sa kanyang tax records, etc. Hindi impeachable yun Betrayal of public trust, ang layo ang layo kay i-involve mo sa damakal na congressman tsaka senator, tapos nun yung oras na dapat inaano mo sa sinosolve mo yung problema ng bansa, nagpapasa dapat sila ng batas, sila pera na ginagastos natin, wala. Imagine, tapos pwede naman i-correct yung yung salin na yun. Pwede naman i-correct yun. Kaya nga, malalaman natin kung anong dadating yan. If Inday Sara, how the defense will go about it. Pero sa nakikita ninyo, ngayon, kitang-kita, si Escudero ay, may leaning, no? Sabi sa inyo, nung sa mga nakaraan na vlog magpapakitang gilas lang yan para makumbinsi kayo na maayos yung impeachment. Pero kita nyo, overruled, sustained, mga ganun ba? Tapos nun, admitted as evidence. Admitted with tama yung sinasabi ni Pia Cayetano na pagka nadinig nyo na, magkaroon ng element of ek-ek dito sa utak ng tao. Kaya pangit. Hindi dapat pinayagan yon. Anyway, it's really not an evidence. It's not admissible. Hindi affidavit Tapos isa-cite, no? Doon sila magre-repair. Kaya nga yung testimony ni Director Matibag, wala lahat yun. Wala lahat. Nag-investigate. Quiet. Quiet. Manila. Maliga, dito ka na. Malikot So, kaya nga, sa nakikita ninyo, niloloko tayo itong na to. Palabas lang talaga, teleserie style. Pagdating niya sa dulo, kita ninyo. Now, ang ko dyan, eventually, the people will have to decide. Eventually, the people will decide. May person of interest na raw sila na nakausap si BP.
na magbibigay linaw dun sa ano niya, sa threat niya, sa sinasabi pa nila assassin, and wala naman sinabing assassin, no? Maliwanag do sa video na yon, ano, kung panoorin niyo yung buong video na yon, maliwanag na she is as frustrated as everyone else. She was just being vocal about it. Nilalabas niya yung galit niya gaya ng mga tao because the people are in search of answers. Unang-una, nag-unit team kayo, kasama mo yan eh. Ba't nagkaganyan? So she wanted to show to the people na in a very very subtle way na dinadamayan ko kayo. Ako rin nagulat dyan sa gago na yan eh. Yun, ganon. At saka pinapaliwanag niya na may threat talaga sa buhay niya. Kaya conditional eh. Pagka pinatay siya, edi patayin din yung ganon. So, ang mali, tinetake out of context yung pagkakasabi, no? Kaya wala, hindi. Again, ang problema, pagka ganun ang usapan, pagdating sa botohan later on, ang boboto pa na yung mga senator. Kikita nyo naman yung leanings ng mga senator. So, mape-predict mo na yung outcome. Okay. Yung kay Baste, sinasabi na isa lang ang kailangan natin dito, yung ulo ni BBM, no? Pinalalabas nila matibag, threat yun, yung ulo ni BBM. Mali na naman yon, taken out of context. Kasi pagka sinasabi mo, kunyari may tatanggalin kayo sa gobyerno kahit saan, may nangyayaring masama, kunyari ngayon, nakawan dito sa gobyerno natin, heads must roll. Diba, that's the common expression, heads must roll. So, yung gumugulong yung ulo, kung sa Mindanao to, pugot talaga yung ulo. Tapos kahit itapo mo parang buko, gumugulong talaga. Heads must roll, no? Sipa-sipahin mo pa nga, gawin mong football eh. Heads must roll. Pero ang nagpapagulo na talaga dito, the context was na pagkakasabi, siya yung promotor ng lahat ng to eh. Kundi dahil sa kanya, mismanagement lahat ito. So isa lang kailangan natin talaga dito, yung ulo ni BBM. It wasn't intended na patayin si BBM. Alam naman nila yung maling pumatay. Hindi ganon. Kailangan mapalitan si BBM. Yun yung the context na pagkakasabi. Pero minamasama nila eh. Well anyway, sa threat naman, kailangan si BBM, si First Lady, tsaka si Tambaloslos, dapat ang may affidavit na sila yung nagrereklamo, hindi NBI. Kaya nga palpak lahat ito. Pero ipipilit nila yan, ipipilit nila lahat, Article 1 and 4, hanggang 4. Ipipilit nila, guilty. So, it's a waste of taxpayers' money. I maintain that. Waste of our money. It will amount to billions, 100 billion plus. Yun. And then, in the end, ang resulta niyan, impeach na Inday Sara, and then, susunod yan, babaguhin nila yung Constitution. Yamin nila yung Constitution. Baka walang eleksyon 2028. Kung meron silang manang kalaban. Ganun lang yan. And then, gagamitin nila yung budget ng 2027, 7.2 trillion, and sa 2028 na budget, kargado sila. So, nasa inyo, mga kababayan, kung how you will analyze things. No? Ay. Ano ito? Hindi ko na mabasa eh. So basically, kino-question yung governance ni BBM. It was the context na she was angry. This is all happening. This was
Because she was so frustrated. Ganon ba? And she felt the people. Yun yung essence. Na, bakit isisingle out niya si Inday Sara, si Marcos, na patayin, may threat nga sa buhay niya. Babawasan niya siya ng security, di ba? Binabawasan yung security. So, totoo lang, kung titignan, tatanungin niyo yung mga tao. Mga tao, gustong patayin yung Malacanang, gustong lusubin eh. Ako sinasabi ko, wag niyo lulusubin eh. Kasi baka magka-panic-panic, hindi makontrol yung tao, magpatayan, magbarilan. Pero doon pupunta yan. Kaya nga sa akin, mahirap eh. Pagka tumawid tayo mga kababayan doon, tumawid na tayo. Kaya ang advice ko sa inyo sa Malacanang, lahat kayo, Dilawan, Pinklawan, CPP, and PNDF, tama na. Iwasan ninyo ang magkaroon tayo ng rebellion. Iwasan ninyo magkaroon tayo ng civil war. Iwasan nyo baka mauwi sa secession. Tama na. Ayusin nyo na lang problema ng Pilipinas. Ayusin nyo yung baha na yan. May mamamatay na naman dyan. Yung mga landslide na yan. Ayusin ninyo yung food security natin. Ayusin ninyo yung putragis na pending na gera na yan. Ayusin nyo yung mga bases na yan. Dapat nga tanggalin yan. Inspeksyonin ninyo kung may nuclear weapons yan. Ang daming dapat gawin eh. Punta na, panay politika kayo eh. Kaya nga pagka napiko ng taong bayan yan, lalaslasing kayo lahat yan. Nasabi ko na sa inyo, upakan kayo talaga niyan. Yung mga sinasabi nyo, grave threats. Hindi grave threats ang mangyayari sa inyo. Pagka naggalit ang taong bayan, lahat kayo, may listahan yung mga tao. Lahat ng involved dyan sa nakawan na yan, yari kayong lahat. Kakano eh. Gusto nyo bang hatawin kayo, presidente ka, hatawin ka ng taong bayan? Pagbabambuhin ka, puta na, first family, gusto mo nyo mangyari yon? Kaya nga sinasabi, beware. Be reminded of the Romanovs. Yun ang sinasabi. Hindi yung tinetreaten ka. Warningan ka dahil sa kagaguhan ninyo. Mga animal kayo. Sasabihin nyo, betrayal of public trust. Kayo nag-betray ng public trust. Mga ungas kayo. Kayo nagnakaw eh. Yan, yun yung sa akin. Yun, naga pa ako. So, marami na naman. Marami na naman. May ngayong aso eh. Linker, hi. Erlinda Flores, hi. Lichen, hi. Linker, good evening, magandang gabi. Alan Borlagdatan, magandang gabi. Nakita kayo? Bibian Lagumbay, hi. Watching from Kuwait. Magandang gabi. Maylin Mehila, good evening. Supremo, nice. Dice. Erlinda Flores, good evening po. Alan Borlagdatan, malungkot ka. Ba't ka malungkot? Charlotte, 123. 12:30 Manalo. Hi sir, good evening. Magandang gabi sa inyong lahat na nag-ano sa akin, nag-greet sa magandang gabi. Tutuloy na ka ha. Magandang gabi. God bless you all. Salamat sa lahat ng bumabate. Like po as always, sabi ni Lichan, maraming salamat. Susan, thank you, waving lahat. Maraming salamat sa mga naganang musta. Tagasugik, good evening po sir. Thank you Charlotte, Manalo. Maraming maraming tatanong. Bakit hindi ka ma-attend ng mga rally? Ba't di ako attend ng rally? Unang-una, nasa Baguio ko. No? Marami kong gawain din dito. Gaya ninyo, maraming din gawain. Pagka magtatanong kayo ng ganon, tanongin nyo na muna sa sarili nyo. Ba't wala ako sa rally? Yun, ganon. Huwag nyo ako tatanungin nyo, ba't wala ako sa rally? Pangalawa, sa akin, hindi na ako naniniwala sa peace rally. Sorry pero hindi na ako naniniwala sa peace rally. Bakit? Yun ang gusto ng administration, peace rally tayo. Ganun yun gusto ng mga demonyo. Itong mga abuso sa power, yan ang gusto nila. Peace lang kayo. At nakakatakot dito kung merong organizations, mga dito sa existing sa atin, kung may organization na question mark lang to question mark, na kunwari parallel organization, kung dito kala Inday Sara, may parallel organization, DDS and then may parallel organization,
Dito, BBM, parallel organization na wittingly or unwittingly, alam nila o hindi nila alam na sila ay nagagamit o nakakasangkapan para mapatupad yung plano o strategiya ng Malacanang. Dito sa kabila, walang problema eh. May kanya-kanya pa nga dyan eh. No? Hindi magkaisa eh, kanya-kanya eh. No? So, ang nakakatakot dito, paano kung kunyari may nag-rally? Wala ko sinasabing pangalan, question mark lang to. Things to ponder. No? Nakakailang rally na, 4 na taon na rally. Hindi pa ba ninyo naintindihan na walang mangyayari dun sa 4 na taon na rally? Wala nangyayari. May lumabas nga dyan, milyon eh. 2 beses, di ba? 2 beses, milyon. Hindi. Meron pa. Kay Duterte, 2 beses din yun. Sa iglesia, 2 beses din yun, milyon. Meron pa dyan yung September 21, 100,000 yun. Pero sa administration yun. Kaya nga. Question. Wala bang rally dyan na pro-admin? Lahat ba yan ng rally, anti-corruption, anti-Marcos? Hindi, di ba? May mga rally, pro. May mga rally dyan na bow. Uy, sorry, kinagat. Pumasok sa pugat. Huwag mo kinakain kasi. Oo. May mga question kasi na bakit bawal sumigaw ng BBM resign? Yan, question mark. Totoo naman yun eh. Meron pa nga dyan sumigaw ng BBM resign. Binusalan eh. Hinatak. Labas sa stage. May nag-away pa mga leader dyan eh. Bakit ganon? Di ba? So, di pa ba naintindihan ng mga leader? Di pa ba? 4 na taon na ang rally. Bakit insisting sa peace rally? What is the intent? Question mark. What is the intent of the rally? Kami lagi namin tanong, sali kayo sa rally. SFGF, sali kayo sa rally. Dado, sumali ka sa rally. So, iniisip ko, responsible ekek din. Kasi pagka sinabi ko sumali na sa rally, yun na, next-expect ko, wala nang uwian. Tatapusin na. Yun sa akin. Taga dito ako eh. Tapos yung ibang mga kasama, nasa probinsya, etc. Kanya-kanya kaming gastos, wala naman kaming wala naman kaming funding eh. Now, ang doon, paano mangyari yun na, lagi namin tinatanong, ano yung end objective ng rally? Ano yung end objective? Is it to keep the fire burning? Hindi. Papanood mo nga impeachment, nakita mo, nandiyan pa rin yung nakawan sa flood control na yan, etc. Wala naman nangyari. Yung bumili ka lang sa palengke, taas ng bilihin eh. That will keep the fire burning. Ramdam na nga yung bagsak yung... Ramdam natin yung nangyayari. Wala nangyayari actually. So, mangra-rally, and then what? Uwi. Kaya nga, yung sa mga nagtatanong sa akin kung ba't wala ako sa rally, ayoko eh. Ayoko pumunta dun eh. Kasi ang gusto kong pupunta na rally, reckoning rally. Yun yung sa akin. Kasi may grupo ko, ayokong masayang yung kanya-kanya naming gastos, kanya-kanya kami, no? Chip in, kanya-kanya kami, ibang mga OFW na nagsusupport, nagpapadala sila, enough para sa mga pamasahe namin o kaya konting kain, magkano lang yan eh. At yung karamihan, panay kanya-kanya. Lahat, actually eh. Ang nga dyan lumalabas dyan iba maninirap no? Maninira pa iba na mga kasama. Nag-iintriga pa eh. Hindi mo alam kung naniwala na sa mga troll o kaya kaya nga nakakainis. So, here you are. You're ready for a one-time, big time. Tapos nang sinasabi mo, hindi na nakulang na magka-usap-usap na. Isa na lang tugtog. Kaya nga may sinabi pa ako Normandy eh. Isang overall commander, isang Eisenhower. No? Hindi ko sinasuggest ako. Hindi, wala ko sinasabing ganun. I would gladly follow someone
na Eisenhower, General Eisenhower. No? I would gladly, and I know the guy, kung sino. Ang sa akin, why don't we come to terms and then pero yung pag-usapan yung totoong real McCoy, yung endgame, hindi yung ganito. So, question mark, meron bang mga organization? I want you to ponder over it, no? Yung SFGF, lahat ng grupo, FGF, lahat ng FF, mga BFF, PIFF. I want you to, pati mga OFW, meron bang organization? May S, organizations, na ang parallel nitong Malacanang, na ang strategy is to wear you down, pagurin kayo, ubusin yung resources ninyo, and then magsawa na lang kayo. Basta ako, ang masasabi ko doon sa amin, ang sinasabi namin, one time, big time. Conserve your resources. Get ready. Diba, meron pa ako, airborne. Get ready, 10 minutes. So, diba? Stand up for equipment check. Check equipment. Nandun na tayo, check equipment, diba? Tapos, 5 minutes. Tapos nun, shuffle to the door. Tapos, stand door, nakaganyan ka na. Tatalong ka na, ready ka na. Na-check mo na equipment mo, na-check mo na, ready ka na mag-commit. Tatalong ka na sa labas ng aeroplano. Airborne, di ba? And then, pagka tumalong ka na doon, wala nang balikan. Alam ka, babalik ka pa sa aeroplano. Hindi, tumalong ka na eh. Pati hulog ka na noon. Let gravity take over. Nandun ang SFGF eh. Naka-airborne. Naka get ready, standby. No? Get ready, shuffle to the door, and then stand door. Naka-stand door ang SFGF. Yung ibang grupo, hindi ko maintindihan eh. Rally, tapos noon wala. Rally, tapos noon wala. Rally, tapos noon wala. Ganon, yun. Mag-usap-usap na lang siguro, no, di ba? Mag-usap-usap na lang. At yung mga OFW, mag-usap-usap din naman kayo. Kung kayo isusuporta, may magagalit. Meron nagagalit nga na suporta, wala naman nangyari. Tapos ako sisisihin nyo. Kasi hindi ako pupunta. Ba't pupunta? Wala nga endgame eh. Wala nga hindi nga malino kung ano ba to? Ngayon kung gusto nyo katapusan lulusubin yung Malacanang, ayoko rin. Not my style. No? So ano ngayon? Yun na nga yung punto, mag-usap. Diba? Mag-usap. Hindi yung ganyan na bruskuhan tapos na ipipilit. Ganito, lusubin yung Malacanang. Kagaguhan niya, lulusubin yung Malacanang. Yeah, kalukuhan yun. Pagka yung dalawang pilar, yun, mahalaga. Wala naman yan pagka wala yung dalawang pilar. Lahat sila wala dyan. Congress, Senate, tsaka NBI. Yung dalawang pilar, mahalaga dyan. Congratulations doon sa bagong chief of staff, no? Former Commanding General Philippine Army Lieutenant General Navarrete. May bago na, Browner. Goodbye, Browner, di ba? Graduate si Browner, walang gulo, walang ano. Now, either you will be remembered in time, by history books, by the future generations of Filipinos as a stupid, non-competent na chief of staff. Time will tell. Or you will be remembered as a good chief of staff. Time will tell. Pero sa akin, sa standard ko, you should have done something rather than umabot tayo sa kumunoy. No? But anyway, may bago na ngayon, Navarrete, take charge. Take charge. Huwag mong pabayaan na malugmok ang Pilipinas lalo. Huwag mo nang paabutin na yung taong bayan magrevolusyon. Honest to goodness, putang ng mga kaso-kaso, no? Tangina ninyo. Wala kayo alam kung di kaso eh. Tarantado kayo. Magkakagulo yung bansa natin, mga animal kayo. Gago kayo. Gagamitin niyo yung authority ninyo, gagamitin niyo yung putragis na batas para patahimin yung kagaya ko. Tanginan nyo. Gago kayo. Bangag nga yung presidente nyo eh.
Nagnakaw nga sa atin eh. Tapos ganyan eh, putya, iikot ang gulong, kala ninyo. Pinipwersa ninyo ang tao eh. Pepwersa ninyo yung tao. Pagka ang tao nagrevolusyon, hindi na, wala na. Yung sinasabi ko, standor, na ganyan ka na sa aeroplano. Pagka tumalo ng mga tao, wala na. Hindi na yung babalik sa aeroplano. Pati hulog na yan. Patay kung patay. Pagka umabot tayo sa ganon, patay kung patay ang tao. Kaya nyo ba pigilin yon? Swerte ka kayo, kayong 1,000 lang eh. Paano kung 100,000 tao, patay kung patay? Paano kung 1,000,000? Patay kung patay. Puta ka na, tignan nyo ngayon, kahit magtangki-tangki pa kayo, walang mangyayari. Kaya nga, mapopwersa yung magkakagulo talaga tayo. Dahil sa kagaguhan ng gobyerno. Yun ang masakit, yun yung irony. Dahil sa kagaguhan ng gobyerno to. Bakit kami Vice President ang nagsasalita ng ganyan? Threatening to the President. Ngayon, subject of impeachment. Kasi gago ang Presidente. Gago kayong lahat dyan sa nagsasalita yung Vice President kasi tarantado kayo. Yun yung realidad. Mga ungas kayo, mga hipokrito. Magastos kayo sa impeachment tapos putaragis. Tingnan nyo yung rating. Tama yung sinasabi. 57% ang rating ng tao. Hindi pa Presidente yan. Vice President pa lang yan. Yung rating ng Presidente, negative, 27. That is something to tapos sasabi, snapshot. Kagaguhan. Sige, pwersahin ninyo. Impeach nyo yung tao. Tignan ninyo. Yung pag-omit ninyo ng mga leader, huliin nyo lahat ng leader, will not stop the revolution. Yun ang kala ninyo. It will not stop a revolution. The Filipino people are fed up with you. Maungas kayo. And they have every right, the Filipino people, to stand up and defend the Constitution. Kayo bumaboy sa Constitution. Kayo nagnakaw. Kayo ngayon ang nagtitima para itigil yung justice natin, yung katotohanan. Para pigilan ang Inday Sara. Nako, nakaka-atake kayo ng puso. Kayo ang may problema, hindi kami. Kami ang amo ninyo. Intindihin nyo yun, maigi. NBI, AFP, PNP, intindihin nyo maigi yan. Huwag nyo dalhin ang tao na magre-rebelyon. Because hindi nyo na mapipigil yan pagka tumalon ang mga tao dyan sa patay kung patay. Naintindihan nyo, yung mga airborne, naintindihan to, di ba? Full trust sa equipment. Full trust. Let the gravity take charge. It will bring you down. Di ka papanik na ganun. Sa space, hindi. Pagka tumalong ka na aeroplano, you are committed. You are trusting God. You are trusting the equipment that you will not have an accident. You are trusting, in fact, malay mo doon sa gumawa ng parachute mo. Malay mo. Hindi naman ikaw nag-ayos niyan eh. Mga skydiver, oo. Sila nag-ayos mismo ng kanila. Alam na nila kung paano. Yung mga normal na airborne, wala. Kung sino yung naggawa niyan, malasing ka pagka antok-antok, sinto-sinto yung nag-ayos niyan ng likod mo. Wala. May reserve ka pa eh. Kaya nga, you trust everything that the equipment, gravity will take care of everything. The science will take care of everything. Kaya nga pagka ang tao nag-commit, Government of the Republic, Bongbong Marcos down the line, AFP, PNP, NBI, huwag yung ganyang style na pananakot, na pambubudol, pagsusupres sa tao. Gagamitin yung konstitusyon, mga ungas kayo, mali. Nagbabadya na ang revolusyon ng tao. Hindi nyo man nararamdaman? Hindi nyo nararamdaman yon? Ay, nako. Kasi pagka tumalo ng tao sa ganyan, nag-armas-armas yan, nandi napipigil yan. Pagka lumabas sa kalsada yan at nag-ano na sila, Nepal syndrome. Nepal, no? Anong gagawin ng mga pulis? Babanatan nyo, raratatin nyo, o tatabi kayo? Yun ay mag-isip kayo, ha? Babanatan nyo kaso. Ano mangyayari sa kaso? You are just pushing the public. You're just pushing the people to commit to revolution. No? That's the problem. Airborne, boom, tumalon ng tao. Patay kung patay. Yun, that's the feeling.
May nakaganyan ka sa pinto ng aeroplano, nararamdaman mo, lamig-lamig. Ang lamig-lamig. Nanginginig na, sama-sama yung lamig, takot. Itlog mo nandito, nakaganyan ka. Nakakaya, tsaka yung hiya. Bakit? Pagka nag-hesitate ka, sasabihin sa'yo, wala, go. Ayaw mo. Bongo. O tiyan, mauna dapat si Bongo, no? Pagka ganyan, sabihin, go. Tapos ayaw mo. Yung mga madidelay, lalakpas kayo sa drop zone. Lalakpasan nyo yung patag na huhulugan nyo lahat. So, nakaganyan ka na ikaw yung number 1 sa stick na tawag. Di pagka gumanong ka, nag-hesitate ka, wala, sisipain ka. Sisipain yung pit mo. So, pagka, raramdam mo, halo-halo na yun eh. Yung takot, yung nervyos nga, yung hiya, pagka pikit mata eh. Pagka ganyan, tapos go. Tatanda mo lahat ng training mo. Hawak ka dito, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, up. Tingin ka. What do you see? Canopy. Pagka wala, bunot agad dun sa reserba. 5 segundo. So, ganun, automatic eh. Kaya yun yung training. Pagka nag-commit ang tao, patay kung patay kasi yon. Pagka tumalong ka sa aeroplano, nakakabit ka lang dun sa yung ano tawag doon, yung parachute cord mo, nakasabit dun sa bakal, dun sa tension wire, no? Tapos noon automatic yun, mahulog ka. May rubber band lang yun na yun ang mapipigtas, bubuka yung mo, may bubuka na yung mo, yung parachute mo. Kung mga skydiver, meron pang pilot, no? Pilot chute. Yun ang hihila palabas. Ikaw naman, static, automatic, may hila yun, kaya automatic na yung bubukas yung parachute mo. That feeling na nag-standor ka, tatalong ka eh. Kailangan eh. Nandun na yung taong bayan ngayon. AFP, PNP, NBI. Nandun na. Ngayon, kung masyado kayo nabubulagan sa mga otoridad ninyo, sa mga posisyon ninyo, you better review what is happening. Simple. Ninakawan ng taong bayan, naghihirap ang taong bayan, binubudol ang taong bayan, and you are not doing anything about it. And you are trying to cover up for the wrong things that they have been doing. Matutuwa yung taong bayan sa inyo? Hindi. Pagka sinabi ng taong bayan, wala naman tayo asa sa mga yan eh. Wala AFP, PNP, tsaka yung NBI, wala naman yan eh. Naging instrumento pa eh. Testify pa yung NBI dun sa ano. Ganyan ba NBI natin? Yung pasabihin ng tao eh. Kaya nga, these people, no? Kaya si Matibag, tapos yung dating AFP chief, tsaka yung current ngayon na PNP chief, you have responsibilities to your organization. Hindi lang yung posisyon ninyo. Kaya nga, may bala kayo nagsusulat ng history. Kayo nasa posisyon. Ang sa akin is commentary, sinasabi ko lang sa inyo, nandun ang taong bayan, nasa pintuan na ng aeroplano. Nakastandor na ang taong bayan. No? So, kunyari, yung iba dyan, rally, ganon, para tatayo ka lang ganon, tapos nun, aborted. Ganon na nangyayari. Aborted. Sasabihin sa'yo, balik sa headquarters. Nandun ka na eh, tatalong ka na eh, ready ka na nga eh. Aborted. Balik ka sa balik ka sa airfield, balik ka ulit sa barracks. Hindi natuloy yung drop. Bakit? Umuulan eh. Maraming dahilan, no? Canceled yung operation. Canceled yung pagtalon. Hanggang sa, ayoko nang tumalon. Buisit kayo na lang tumalon. Yun yung, I want you to ponder over it, no? 4 na taon. Sadya bang talagang bobo tayo? Sadya ba talagang hindi naintindihan? 4 na taon rally, tapos nun may lumabas niyang milyon, wala nangyari. Tapos ngayon lalabas na naman, milyon. You're expecting na may lalabas na milyon, and then what? May mangyayari? EDSA 1. In-explain ko na, EDSA 1. Civilian, armed component. Military. At that time, EDSA 1 nauna, military. Sila Ramos, Enrile,
defense minister, no? At saka si Honasan, Ram. May nangyari. Nag-fail. Pero, kumabit ang mga tao. Dinepensahan sila. Sinabi nila, naniniwala sila, si Cory Aquino dapat ang maging presidente na nanalo. Ano nun eh? Snap election eh. Tapos, si Marcos, nakialam ang Amerikano. Eh ngayon nga, Amerikano, tinatanong eh, okay lang sa amin ng people power. Nasabi ng Amerikano. Sinasabi, mga kababayan, nasabi ng Amerikano, okay lang ang people power. Eh, ang problema yung leader eh. Sino yung kakausapin namin leader? Yun eh. Lahat ng leader ngayon, sige, magkausapin nyo mga Amerikano. Tanungin nyo. Okay ba kayo? Kausapin nyo ako. Ako na lang leader. Ganon. Yun ang comment ng Amerikano eh. Okay lang sa amin ang people power. Ang tanong, sinong kakausapin namin leader? Paano? Hindi nga magkasundo-sundo eh. Kaya sabi ko nga, dapat merong overall commander, may Eisenhower. No? Huwag nyo nang pagpilitan yung Captain Traore. Huwag nyo nang pagpilitan. Nasa active yon yung Captain Traore. No? Nasa active. Bata pa yun. 37 years old. Bata pa yun. How I wish I was in the active now. Hindi ako abutin ng ganyang ano. Kasi simple lang yun, kung ano yung nasa tama eh. Hindi yung ganito, tatapusin and then nakikita nyo. Alam nyo mga kababayan, no? Hindi lang ito yung AFP, PNP, no? NBI. Hindi lang ito yung ninanakawan tayo. Hindi lang ito yung may patayan. Hindi lang ito yung mga nangyayari, no? This is about the divisiveness now prevalent in our country. Na nag-erode totally, nag-erode yung ating value system. Na hindi na alam kung anong tama at mali. Maraming Pilipino, mali, nandun pa sila sa mali. Alam na nilang mali. Bakit? Pera. No? And if we let this thing continue, it will destroy our country. It will destroy the moral backbone of this country. It's going to be so hard. We have this already for the past 80 years na politiko. And then we're now confused. Ano na ang gagawin? Walang leader. Yung leader na in-expect, ini-impeach. Masalita na ngayon yung iba. Dapat lang may impeach. Wala nang pake na never mind yung tapon mo yung batas. Tapon niyo yung batas, tapon niyo yung mga rules na yan. Tapon na natin yung konstitusyon. Ganyan ang ano ninyo eh. Mag-apply yung batas kay Inday Sara, i-apply natin sa lahat. Bulat-latin natin lahat ng tax record tsaka lahat ng bank account. Well anyway, pagka umikot naman ng gulong, ganun ang gusto kong mangyari. Bulat-latin lahat kayo. Takot kayo, no? Pagka ako buhay at umikot ang gulong, bulat-latin ko lahat ng tax record ninyo, SALN ninyo, at saka lahat ng bank statement nyo. Ngayon, tanong nga pala, nakabago ko makalimutan. Bakit hindi bulat-latin, hindi pinayagan bulat-latin yung overseas account? No? Question mark, bakit hindi pumayag si Escudero? Kasi walang exemption. Ang exemption lang, except for the waiver of the owner of the account. Di ba? Pero all the rest, local banks, pinayagan, tax records, pinayagan. Overseas account, hindi pinayagan. And then naisip ko, tangin ng mga to, no? Lahat kayo naka-overseas account eh. Kasi alam niyo yung batas eh. Loko nyo kami eh. Tangin na yung pag-iikot ng gulong lahat yan, pati yung overseas account. All we have to do, mga kababayan, suspend the law. No? Rescind the law. Lahat yan, pagbubuksan lahat yung mga account ng lahat ng politiko. Yan. Kung gagawin nyo kay Inday, gawin ko sa lahat ng politiko. Tarantado kayo. Hanip, tignan mo, ano yung mga bank account ninyo, mga dolyar o whatever na currency, no? Baka meron pa dyan na sa China, no? Hindi, sa Hong Kong siguro, Singapore, yan.
Ang kailangan ko lang informant. Kailangan ko lang informant. And then we'll give you so much percent na kung positive yung info, no? We'll announce it pagka may kutang gulong. Anyone who can go forward and then malay mo may Pilipino doon sa abroad, alam yan, no? May kausap na Pilipino, may account manager. Kaya nga, ang gulo ng Pilipinas. Pwede yung batas, binibendalo pwede yung batas sa pinipersecute na Inday Sara, pero hindi pwede sa kanila. Bastos bastos talaga. Okay, naka-stress lang. Charlotte Manalo, retracted. Betty Manteo, hi. Lichen, please don't forget to like and share. Thank you, Lichen. Maraming salamat, Lichen. Ma'am Erlinda Flores waving. Edgar Briones, hi, Cap Given. Ito. Charlotte Manalo, good news, sir. Many Filipinos are angry about the electricity price and tax silica. I hope Filipinos will realize it before it's too late. There's a revolution coming. Yan ang feeling ko Ang question lang dyan, will it be peaceful or will it be bloody? Ang tingin ko is going to be bloody. Not our blood, but the blood of these crooked people, no? These demons, these politicians na tarantado talaga, yung mga nagbebendalo. I'm sure yung iba dyan makakatakas, pero I will hold the armed forces, we will hold the armed forces na responsible, no? Pagka nakatakas siya mga yan, pati airport personnel. Basta pagka the moment na bungkuna na, yan na yun, walang patatakasin. Walang patatakasin. Kung may alam kayo, report nyo kaagad. Ganon. Kayo, you will all be deputized to stop these people from taking off. No? Stop them. At kung saan sila lalanding, monitor them. Kayo mga nasa abroad, pagkadating, kuyugin nyo. Taka na mga yan, tarantado. Report nyo sa mga polis, sabihin nyo, magnanakaw. Magkagong yan. Para ma-extradition pa dalhin dito. Ngayon, kung doon sa mga bansa na walang extradition tayo, mga Pilipino doon, abangan nyo. Abangan nyo. Anyway, pagka may kutang gulong, we'll provide the information. We will have probably the information, maraming informant, etc. Basta ang sa akin, pananagutin natin lahat yan. Ipasoli natin lahat ng kung ayaw nilang mamatay, pasoli nila lahat ng pera na yan. The only way that they will save their lives is isoli lahat with interest. Hindi ako papayag na walang interest. Hindi ako papayag na konti-konti lang. Dapat lahat. Tingnan nyo. Malaman man lang kung sino yung mga Pilipinong namatay at mabigyan ng yung mga pamilya nila. Sira ulo itong mga... Ay, nako. Thank you, Charlotte. Erlinda Flores, Sis Lee, good Chen, good evening, Sis. Miss Charlotte, di naman gurgur. Thank you, Linker. Never mind, sir. Dado, it's coming soon. The real people power and there will be definitely lives lost here. So let's prepare food, correct? Medicine, bandage, sarili. Necessities because there will definitely be a civil war. Linker. Kasalanan niya ng AFP pagka natuloy yan na civil war. Kasalanan niya ng AFP. Ang masama dyan, AFP, makinig kayo PNP. Pagka totally mawala yung tiwala sa inyo ng taong bayan, people will take it upon themselves to take up arms because they cannot feel yung protection galing sa inyo Ang feeling pa nila kayo, poproteksyonan ninyo si Marcos. Itong mga kriminal, poproteksyonan ninyo. Kasi, bendalo, yun ang gusto nyo Pagka nangyari yon, people will really come out armed. Sinasabi ko na sa inyo, yun yung analysis namin Hindi ako putang ng mga nagsasabi na inciting to sedition. Tangina ninyo, rebellion. Tangina ninyo, makakakita talaga yung rebellion. Hindi ako yung niyan.
ang taong bayan talaga magre-rebelyon. Sa galit eh. Ginalit ninyo eh. Binobola pa nyo ngayon. Panay kayo hipokrito. Sipin yung Kongreso, impeach Inday Sara. Eh, bayad naman sila. Bayad. O, tapos ngayon, salin, bank account. Eh, putang naman to. Di ba? Pati sa Senate. Anak ng toko ayan. Saka nakakita testimony. Hindi nga affidavit eh. Tinanggap ni Escudero eh. Ano ba yan? Di ba lokohan? Kaya kita nyo na eh na binobola tayo. Binobola tayo. At alam nyo mga kababayan, hinintay na lang ito trigger. Trigger na lang. Trigger. Yung trigger, di ba? Yung ganon. Trigger. May magsimula. May magsisindi ng mitya. Ayan na, nandyan na yung mitya. Nandyan yung dinamina. Sasabog yan eh. Sino yung magsisindi? Yung posporo. Mission Impossible, di ba? Yung simula ng Mission Impossible. Sinindihan yung haba-haba ng mitya hanggang sa matapos. Sa dinamita pala, no? Matanong nyo kay Tom Cruise. O, hindi ako yun. Si Cara Cruz ako, si Cara Cruz. Kyoko Sudo, evening all. John Garcia, good evening sir and God bless Cap Dado and everyone. Rodolfo Fernandez, this Marcos administration is out of order. Oh, tama nga. So ordered. Tweety Bird, hi, magandang gabi Tweety Bird. Ruel Galon said, ay, tinatanong Tweety Bird kung kamusta si Ivory. Ayun, okay, ay, pumunta na. Ayun na si Ivory. Oh. Ivory, come. Ito si Ivory. Ivory. Wapo. Taba pa. Malalaki yung mga anak eh. Pabot nga ng isang anak niyan. Pabot na isang anak para makita. Yung mataba. Mataba. Paki. Ivory, pera ma. Pera mo isa. Ayan. Ruel Galon. Hi. Good evening, Sir Dado. Magandang gabi, Tweety Bird. Na Ogawa. Good PM. Oh, ito yung anak ni Ivory. May black eye eh. Oh. Ito yung binuntal ni Inday Sara. Oh, naka-black eye. Oh, yan oh. May pattern eh, di ba? Ito, lalaki oh. Lalaki. Ito pa. Ito naman, Blacky. Lalaki rin. Di ba? Back to back. Anong tsura nila back to back? Oh, pares lang ah. Same height ah. Oh. BBM. Tapos noon, ito, yung 01, yung fake. Magkaparehas eh. Matangkad yung isa oh. Oh, yan oh. Di ba? Ito, si Soro. Di ba? Soro. Okay na, baka magalit na yung nanay. Okay. Edna Gawa, good PM. Thank you. Mavic Sanchez. Good evening, sir. 2007 at present when Vice President Sara Vice Mayor at Davao. Kaya nga eh. Para magiging... Tapos ang banat kasi, nananiwala naman lahat, please, they want, sabi na, sinite kasi Supreme Court, yeah, when you are trying to, unexplained wealth, illegal, ill-gotten wealth, you have to look at the whole picture. Ngayon, yung whole picture is from 2007 onward. Isang dekada, 2 dekada, no? 2007, 2026, no? 21 years, no? So imagine that. 19 years. 19 years. Layo, no? Yung impeachment, yung kaso, you're being impeached for the position 2022 to 2020, now, 26, as the Vice President.
Kaya nga, mali yung argument. Ang ano ko, objection, Your Honor, replace what is your objection? What is the nature of your objection? This representation would like to, request the replacement of the presiding officer. Putang matatalo kami sa ginagawa mo eh. Hindi kami natatakot dun sa mga pero yung prinsipyo lang. Impeachment nga yung kaso eh. Hindi naman yung violation of tax laws. Kaso impeachment. Ano ba ibig sabihin ng impeachment? For high crimes. Betrayal of public trust. Ginagawa nila kasi yung Corona approach. The Corona strategy. Nanalo sila kay Corona eh. Noon, tanggal si Corona. And then too late, nung sinabi ng Supreme Court, not guilty siya, sabi ng impeachment court, guilty, no? Sabi ng Supreme Court, not guilty. Patay na yung tao. Lungkot, no? Kaya, ewan ko, saan babagsak to? Mauwi tayo talaga sa gulo. Ay, nako. Mali yun. Mavic Sanchez, mali na. Yun, live ulit. O nga eh. Hindi dapat pinayangan talaga yon. So, umpisa lang siya bigay-bigay, tapos ngayon, parang isipin mo, isang article pa lang yan. Lalo na pagka nandun na tayo sa may SALN tsaka mga financial records. Lalo na yan. Pero may yan eh. They don't care about foreign direct investments. They don't care about privacy, So, ang baka mag-resulta niyan, wag sana, baka mag-resulta yan, bankran eh. Baka magtao, kung kaya ng Vice President, kaya ninyong gawin niya sa Vice President, binulat-lat nyo lahat ng tax records tsaka ng niya, SALN tsaka itong bank statement. Punta pinayagan nyo. Punta baka mamaya mag-withdrawhan yung mga tao ng pera. Bakit namin lalagay yung pera namin dyan sa bangko? Kaya nyo yung buksan anytime. Yan yung epekto niyan, Ingat kayo. Kayong sumisira sa Pilipinas. Maling-mali ang ginagawa ninyo. Maling-mali. At pagka kunyari nagsabay-sabay mag-withdraw ang 10 million na tao, 10 million na tao, mag-withdraw ng bawat isa ng 10,000. Magkano yun? 10 million times 10,000. Billion na yun, Kulata yung bangko na yun. 10 million. Ilang deposito rin isang bangko? 10 million. Mag-withdraw ng 10,000. Wow. 100 billion. O, tapos yung bangko. Sarado yung bangko. Million. Billion. 100 billion. O, 100 billion. 10 million na tao na deposito, ewan ko, di ko alam kung ilang deposito rin sa bangko. 10 million na ka, mag-withdraw. 10,000 lang, 10,000, iba dyan, 1 million, iba 10 million, iba 5 million, iba ganun ba. Kasi yung PDIC, remember, ginalaw nila, di ba? 250,000 na lang insurance. Ako, hindi papayag na. Withdrawing ko yung pera ko lahat, gano'n ang mangyari. Nako, pagka nabay-sabay ang 10 million na tao, withdraw ng 10,000, that's 100 billion. Patay yung bangko na yon. Paano kung lahat ng tao nag-withdraw? Patay lahat ng bangko. O paano? Bankran. Sarado mga bangko, hindi mo withdraw pera mo. Crisis tayo. Ay, nako. Confidence. Customers' confidence. Depositors' confidence. Binubuksan nyo kasi yung
bank record ng Vice President. How much more yung malilit na tao? Na? Tangin na ninyo. Yan yung gago kayo. Kayo, para lang yung political agenda ninyo na yung kalaban ninyo sa politika for 2028, natatakot kayo, mananalo yan for president, tas yayariin kayo lahat niyan. Sabihin nyo na lahat ng threat, sabihin nyo na papatayin kayo niyan. Nako, wala kayong magagawa. Ako yung taong bayan sumang-ayon sa kanya, sinuportahan siya. Whole of nation approach, baguhin, mag-revolutionary government, bigla yan, patay kayong lahat, bitay kayong lahat. Kaya ayaw ninyo dyan eh. Takot kayo. Kaya ngayon, ang gagawin nyo, titirahin ninyo yan sa bank statement, sa ano. Diyos ko, kung wala yan talagang kasalanan. Diyos ko, kung sana, kung kunyaring, all her life, she has been honest. And then, biglang pakita lahat, wala naman palang walang kasalanan, walang problema. Kahit anong gawin. Objection, Your Honor. Objection. Kahit, sustain. O kaya, overruled, pakita pa rin. Wala kayong makita ebidensya. Patay kayo. Grabe rating niya. Siguradong panalo yan sa 2020. Kahit anong daya gawin nyo. At baka pagka nagrevolusyon, kahit magkaroon ng death penalty o kaya kahit anong penalty o whatever, yari kayo. You have the people backing her up. Why? Because you have proven in the impeachment proceedings that she is indeed an honest person. Why? Because pinipilit ninyo that she is a dishonest person. Pero hindi nyo alam kung ano laman ng records eh. Nahaka-haka kayo. At yung Escudero pinayagan, pasok sa korte lahat. Pwera lang yung foreign deposits kasi apektado silang lahat do sa foreign deposits. Because alam nila, yung foreign deposits lang ang safe. Lahat sila dun. Alam nila safe na yung mga unexplained wealth. Kasi ang ano lang daw, waiver eh. At siya nga pala, ayusin natin yan in one of the declarations. No? Isama natin niya sa somewhere sa ibang declarations. Ha? Paalala nyo sa akin pagka nagkalimut ha? Pagka nalimutan ko, isama natin yan. Nire-resin natin yung ano na yan, yung batas na yan. Lahat ng foreign deposits pwedeng tignan. Tignan natin. Bulat-latin natin lahat ng mga nabilanggo na yan na mga politiko na betrayal of public trust. Buksan natin lahat. Pagka hindi nila ma-explain, patay, katay. Di ba? Yan yung heads will roll. Gusto nyo, paggawa tayong guillotine eh. Wag. Mas gusto ko yung tusok-tusok. Gusto ko yung sa isla. Gusto ko mabawi yung yung pera. Mabawi yung pera. Magamit natin yung pera. Ay, nako. Linker, Tweety Bird, hi. Ernlina Flores, hi. The next person to get punched will probably be Crush, sir. Dali mo sa dali mo sa recycling bin o kaya doon sa yung ginagamit namin sa farm yung shredder, no? Shredder. Yung, nga kaya, isa yun sa mga punitive provisions ng death penalty, no? Kung paano. Yung una, death by musketry, matulin yun eh. Death by pakakain ka kung saan, sa buhaya, no? Yan, yung shredder. I-shred yung unti-unti, yung kamay mong ganyan, papasok sa kikita mo, nagiging durog na yung mo. Madali rin yun. Dapat yung pagdusan, isla na lang sila. Isla na lang silang lahat. Dichen, hi. Amadeo, De Torres, hi. Edna Ogawa, dog show ang impeachment. Tama, dog show nga. Sit, stand, roll over. Ay, nako. Corruption home marks, Digital, Libby, Tessie, Charlotte, Manalo. The natives of Zambales were expelled because they started the construction of Paxi. Putrakis yan, no? Dapat yung patigil natin kaagad. They are not welcome in America because of the complaints, and then here in the Philippines, they will be deported so that
We too can be harmed. Ay, nako, hindi tama yung ginagawa na yan. Paksili ka. Yan, binenta tayo eh. Loko-loko talaga eh. Bicolanong makulit, good evening sir. Tweety Bird, hi. Alam niyo mga Amerikano, wala rin magagawa yan dahil sa people power. Wala sila magagawa. Lalo na kung ang tao eh talagang galit na galit. Wala sila magawa. Wala naman sila nagawa sa ano eh. Sa Nepal, wala sila nagawa. Doon sa ibang countries, wala sila nagawa. Sabi nga ni Trump eh, the Filipinos have the right to determine their own destiny. Yun ang sabi ni Trump. Tapos eh, yung mga tao niya, kaya naman, okay lang naman kami sa people power. Pero ang problema, di na alam kung yung leader nakakausapin namin. Oh. Wala namang presenta kami. Wala namang presenta kami. Anyway, Matibag miss earlier. Right, sir, Sarah is the only hope for Philippines. Bicolanong makulit. Oh. Alan Borlagdatan, sir, Dado, it seems like Google is also wants to blog. It's obvious that she is Judas Iscariote because he and the Satanas have an argument to impeach BP Sara or else he'll go to jail. That's how fragile the Satanas soul is, Lichen. O nga eh. Kakainis, ano? Marietta, ano talaga, teleserye, dadama ka, matatalo ka, dadama ka. So, 92 days yan. And then, by the end, you know the results. At the very minimum, Inday Sara, sirang-sira. At the very minimum, sirang-sira. Sisirain nila. Hindi natin alam kung aabot sa 16 na boto o sobra pa. Guilty. Sino dyan hindi mabibili? In this span of time, 92 days. Pera, kanila. Kung abutin niya next year, may pera naman sila. Nasa taong bayan talaga. Sabi naman hindi, nasaan niya taong bayan eh. Now, meanwhile, sabi ko nga sa inyo, ponder about it. Tama ba yung rally? Walang endgame. Di ba maganda, rally, tapos nun, wala nang uwian, tatapusin na namin to, ganon. Tapusin na namin. Paano natin tatapusin? Yun yung question mark. Ano yung endgame? Sino yung mga kasama? If there is a strategy from administration, much worse, question mark, kung merong pinopondahan niya administration, kung may pinopondohan na mga grupo para mag-rally, question mark lang yan. Nag-a-analyze lang ng overview.